welcome na po kay kapatid na Norman. Diyan si kapatid na Norman. Paulian po natin. Kasama niyang kanyang anak. Magba-birthday yung kanyang anak. Latea. No? Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung anong araw. No. Puri ng Panginoon na kapiling ka namin ngayon. Okay? Darako po tayo sa ating pag-aaral, salita ng Diyos. Yung ating pong pinakatema, ang daan patungo sa pagiging mapalad. Ano po? Yung ating teksto may kahabaan. Kaya hindi ko binigay sa ating leader kasi mahaba. Ano po? Diyan po yan. Matthew chapter 5 verse 1 to 12. Tayo po tumayo. Basahin natin. Sabay-sabay po tayo. Go. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. At siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalibin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig na mga tao, at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin ng banal. Maraming po salamat muli. Narito na po kami, O Diyos, sa yugto na kung saan nakahain ang iyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat katotohanan na patuloy, O Diyos, na magamit at maging bahagi, Panginoon, ng aming kalalakas, ikalulusog ng aming spiritual na buhay. Bless mo po kami lahat habang kami nagpapatuloy. Sa tanging pangalan na Penso Kristo. Amen. Amen. Ang daan tungo sa pagiging mapalad. Babalik ako muli sa isang karanasan na kailanman hindi ko po makakalimutan. Ano po? Karanasan na noon hindi ko masyadong pansin dahil sa aking kabataan. Pero pag matured ko, saka ko napansin yung bahagi ng katotohanan na ang Diyos nasa akin. Ano po? December 22. December 22. 1962. Ano po?
2:00 ng madaling araw, nang pumasok ako sa isang squatter, paglabas ko, meron nang humablot sa kwilyo ko. Hindi ako makawala. Nako. Pagtingin ko, 3 tao. Yung 2, malalaking katawan, pero mababa lang. Yung may hawak sa akin, yun ang mataas. Yung 2, nakasando. Yung may tangan sa akin, walang damit. Pero nakita ko yung punyal, patalim, nakasokbit dito sa kanyang baywang. Inalo ko sila ng pera, sabi ko lahat ng pera ibibigay ko. Anong pera ko sa katawan? Hindi namin kailangan ng pera mo. Basta sumama ka sa amin. Dinala nila ako, tulay. Mahigit lang isang 1 foot ang lapad, pero mababa siya. Nako. Hanggang tuhod lang, burak na, putik. Nako. Habang lumalakad kami, tahimik lang ako. Hindi ako nakaisip manalangin. Nangangatog, mga tuhod ko, takot, nanghihina ang katawan ko. Habang umaakbang kami, naroon ang kaisipan kong tanggap ko na ako mamamatay. Walang ibang tulong, 2:00 na madaling araw. Pagkatapos binabagtas namin yung tulay, biglang mayroong umilaw. Then, sabi ko, Panginoon, salamat. Doon lang ako nakapagpasalamat. Merong nakakita sa amin. Sana awatin sila. Pero pag tingala kong ganyan, Christmas lights. Kaya sabi ko, hanggang dito na lang ako. Panalangin ko lang, sabi ko, Panginoon, kung ano man mangyari sa akin, sana makita yung aking bangkay. Makita, sabi ko, ng aking magulang. Dahil magulang ko nandito sa koron. Pagdating namin sa dulo, malawak ang lugar. May mga bangko na nakapako, permanent paikot, tawiran ng bangka. Mula Santa Misa, papunta ng Ponta, Mandaluyong, tawiran ng bangka. Gusto mo makatipid? Yun lang, bayad ka lang 5 sentimos para sa bangka. Ganun po yun. Now, pagdating doon, walang salitaan. Tahimik lang. Pero desidido sila. Napatayin talaga ako. Dahil nakita ko ilog Pasig, alam ko na kung anong mangyayari. Doon nila ihagis yung aking katawan. Now, pag sabi niya, may bitbit sa akin, doon ka. Sabi niya sa mga kasama niya. Pagkatapos, sabay niya hinarap ako, harap na kami. Bigla niya itinaas na ganyan, yung aking damit. Hindi pa siya nakakasay yung kanyang kamay sa kanyang katawan. Bigla, mayroong sumigaw sa akin. Takbo! Saka ko nahipo yung kanyang kamay na may tangan sa akin. Nahipo kong ganyan. Wala akong lakas. Pero yung konting palag ko, nabuwal silang lahat. 3 sila nabuwal. Then nakatakbo ako, palabas. Sumusunod sila. Pero malayo na agwat ko. Palibas yung mga lasing. Nahulog ako sa tulay. Puro na burak. Pati yung pantalong ko hanggang binti. Maingay yung sapatos ko kasi uso noon mga tinatawag na Boston. Mga spike. Ka-spike. Tumutok-tok sa tulay. Tama-tama, pagliko kong ganyan, ay ito na yung jeep.
na pampasahero. Jeep na may ikli pa, 4 pa lang ang laman ng pasahero. Matanda na naka-t-shirt ng puti. Puting-puti na yung kanyang buhok lahat. Okay? Paglabas kong ganyan, pagkatapos kaagad sabi ko, Mama, para. Sabi ko, hinahabol po ako. Kagad sinakay niya ako. Andun, yung sapatos ko, yung paa ko, tumudok-tok talaga dahil pa yung drummer. Dahil sa napanginginig ng aking mga paa. Sabi niya, Ama, bakit napunta ka sa ganitong lugar? Sabi ko, may hinatid lang po ako. Sabi ko, dapat hindi ka pupunta dito kasi may mga pinapatay dito. Hindi ko po alam. Sabi ko, hindi ko po alam. Sa akin, panahon na yun. Sabi ko, swerte pa rin ako. Swerte pa rin ako na hindi ako namatay. Paglipas ng ilang panahon, saka ko binalikan ang mga pangyayari. Yung tinig na yan hanggang ngayon, nandito pa rin sa akin. Boses. Kaya doon ko nakita na ang langit binubuo ng maraming lingwahe. Doon ko nakita na yung lahat ng bahagi ng lingwahe na ron, dahil nagsalita sa akin, Tagalog, takbo. Okay? Mga minamahal, mapalad ako. Maraming naglilingkod sa Panginoon. Never na nakarinig ng boses ng tagalangit. Ako pa lang. Hindi ko alam kung mayroon ding iba. Nako? Niligtas ako ng Diyos sa pamagitan ng kanya mga anghel. Totoo po yan. Ang binasa natin, namatay si Lazaro. Psalms 91, verse 11. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Hindi lang yan sa akin. Lahat kayo mayroon. Bawat anak ng Diyos mayroong inilagay ang ating Panginoong Jesucristo. Maglilingkod sa inyo. Yan po. Psalms 34, verse 7. Ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot na nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang siya. Meron. Ito po. Kaya sabi ko, darating ang araw pagka nagkakita-kita na tayo pagkasama-sama ron. Pakikilala ko sa inyo para makita niyo yung totoo. Pakikilala ko sa inyo yung anghel ko na nagligtas sa akin panahon pa ng 16 years old pa lang ako. Ganyan. Kaya sabi ko, namatay na lahat, pamilya ko, lahat. Magulang ko, lahat, kapatid ko, lahat, pati yung bunso ko, namatay na, pero andito pa rin. Niligtas niya ako ng bahay. May layunin siya sa buhay ko. May layunin na ng Diyos sa buhay ko. Okay? Hebrews chapter 1, verse 14. Hindi pa tayo nagpapasimula. Introduction lang po yan. Wala pa tayo. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. See? Asahan po ninyo. Mayroon po kayong kasama sa inyong mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Diba? Imagine, nakaligtas ako sa 3. Paglabas ko, nandun ka agad yung jeep na inanda ng Panginoon.
2 o'clock ng madaling araw, walang pasahero, tulog ang lahat ng tao. Andun yung matanda. Nagmamaniho. Hanggang nakarating ako ng Santa Misa, malayo po yan. Walang pasahero na pick up. Ako lang. Ako lang. Yun ang layunin ng Diyos sa buhay ko. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa paglilingkod. Kaya pagka binabalikan ko yan, inisip ko, Panginoon, dakila ka talaga sa buhay ko. Maraming karanasan. Nakalista po yan lahat sa akin. Lahat ng mga peligro na naganap. Dumulas na ako sa bubong ng Philippine Tobacco. Sumabit pa rin ako sa gutter. See? Sa halip na tuloy-tuloy ako mamatay. Yung Diyos, yung anghel, nasa akin. Iniwasan ako ng mga kasunod ko eh. Dumulas yung sapatos ko sa basang pintura. Tuloy-tuloy. Ang Diyos, nandun ang kanyang mapagpalang kamay. Mapalad ang sabi ng Biblia. Now, malimit po, nanonood po tayo ng mga balita sa TV. Nakikita natin yung mga bahagi ng mga humingi ng tulong. Mga tao na minsan may kapansanan. Then, makakakita ka ng isang sanggol, pero yung kanyang ulo, grabe ang laki. Hindi po ba? Kala mo, alien? Mayroon din pinanganganak, naduwa ang mata. May pinanganganak, nasa labas ang puso. May mga pinanganganak na magkadikit ang dibdib. O ibang parte ng kanilang katawan. Di ba? Napag-iisip natin. Hindi po ba? Paano kaya kung magkasakit yung isang kadikit niya? Di ba nyo naisip yun? Ano kaya ang gagawin dito ng isa? Paano kaya kung mamatay yung isa? Paano i-preserve ang bangkay ng isa? Kukunin ang kanyang dugo pagkatapos sasalina ng dugo, ng gamot. See? Pagkunan ng dugo, magkadugo sila. Hindi po ba? Pag sinalina ng dugo, kasama rin yung isa. Sasalina ng gamot. Pag ililibing yung isa, paano yung kadikit? Hindi pa nyo naisip yun? Ano? Paano kaya ito? Hindi mo naman kaagad aktual na pagka namatay yung isa, pwede mo nang hatiin kaagad para tanggalin kaagad yung kadikit. Di ba? Pero may mga taong gano'n, makita natin, mapalad. Ano po? Now, kapag ginamit po natin sukatan ng pagiging mapalad ay ang ating mga mata, papasok pa agad yan, yung mga pangalan. Gokong Wei, di ba? Henry Say, may-ari ng SM. Lucio Tan, may-ari ng Philippine Airlines. Di ba? Si Colgate, di ba? Christian yan, Colgate. Si Henry Ford, Paul Getty, maraming mayayaman na mapalad. Pag doon mo kinabit yung katagang mapalad. Ano po? Yung naalala ko yung labandera. Trabaho niya, maglaba lang, namamasukan. Akala mo tumama ng 43 million sa loto. See? Mapalad. Sa kanila yung swerte. Tama yung swerte. Swerte yun. Now, anong oras na ba? Maaga pa. Kwento tayo ulit. Naalala niyo yung kwento ko? Ha? Yung kwento ko tungkol sa isang Kristiyano na nagsara yung kanilang restaurant.
Pagkatapos magsara kasi nagtayo na ng mga sa kabihas nandoon, kabisira. Nagtayo na ng mga department store, doon nilipat ang palengke, nagtayo ng mall. Nawalan din sila dito. Yung kanilang restaurant nagsara. No? Doon na humabol ang tao, nagsipagtayuan ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga bahay. Nawalan ng parte ng kanyang pinapasukan. No? Napilitan silang magsara. Now, dumating ang panahon ng kanyang kagipitan. Umalis lang maagang-maaga pa yung kanyang asawang babae para lang tingnan, maghanap ng kanilang makakain. Pero hapon na, hindi pa rin dumarating. No? Now, sabi niya sa kanyang anak, alagaan mo yung kapatid mo. Hanapin ko si mama mo. Bamba siya ng bayan para hanapin ang kanyang may bahay. Nakita niya ang dating restaurant na kanyang pinapasukan, pumunta siya ron para itanong kung napadaan doon. Pero pagpasok niya, nakita niya yung kanyang among Chinese katalikod, nagbibilang ng pera. Kagad-agad nilapitan niya. Tinutukan ng kanyang kamay. Pagkatapos sabi niya, hold up ito. Sa kanya dinala sa sulok. Ang kanlilingon. Kinuha niya, nilimas niya lahat ang laman ng kaha. Now, pagkakuha niya lahat, tumalinis na siya. Pagkatapos, tamang-tamang makatalikod lang siya, binabagtas niya yung daan. Natapat siya sa ilaw. Poste. Kinuha ng Chinese yung kanyang rifle. Inasinta siya, pinaputukan. Tama. Tad siya eh. Ilang akbang lang hindi kalayon, simbahan. Halos kapitbahay ng kanyang restaurant. Ay tama siya. Pumasok siya ng simbahan. Pagpasok niya ng simbahan, gutom, pagod, sa kaisip. Okay? Lata na yung kanyang katawan. Sa pintuan, pagpasok niya, nandun ang isang rebolto na nakatayo. Nagdilim na ang kanyang paningin. Napayakap siya sa rebolto. Pagkatapos, saka siya nawala ng malay. Maagos ang kanyang dugo. But nung bumagsak siya, binalikan siya ng ulirat madaling araw. Andun pa rin lahat. Ibig sabihin, walang may pumasok sa simbahan. Andun pa rin ang kanyang pera. Inot-inot siya na umuwi. Inaasahan niya na umaga, pangalawang araw, nandyan, may darating para hulihin siya. Pero wala eh. Wala. Tapos sabi niya sa kanya, may bahay, pasyal ka nga sa bayan. Makibalita ka. Pagdating doon, kanyang asawa, pagbalik, sabi ng kanyang asawa, naku, sabi niyang ganyan ang asawa, yung restaurant mo, sabi niyang ganyan, napakaraming tao. Ang kapal-kapal ng tao sa restaurant, sabi niyang ganyan. Ang daming kumakain, ang daming bumibili ng lahat ng mga paninda. Sabi niya ganyan, hindi na lang restaurant. Sabi niya maraming tinitinda. Bumaba siya. Pagkatapos, pagbaba niya, kinausap niya yung inchik. Naalala mo, sabi niya, noong mga ilang gabi na nakaraan, mayroong humold up sa'yo dito, nakatalikod ka, nilimas ang pera mo sa kaha. Nung umalis na, binaril mo siya. No? Tinamaan siya noon. Sabi niya sa Chinese. Sabi ng Chinese, alam ko. Alam ko, kaya nga ako gawa, daplis lang eh. Ako gawa sa iyo, daplis lang, balikat, daplis. Yan. Alam daw ng Chinese? Ngayon, bakit hindi mo sabihin
Nang pinagkakumpulan ng lahat ng tao dyan, pati mga foreigner kung saan-saan galing, kinukunan ng picture, yung revolto na may dugo, pinasuri na yung dugo na gano'n, dugo ng tao, hindi dugo ng hayop. Okay? Bakit hindi mo sabihin na yun, dugo ko? Sabi ng Chinese sa kanya. Kita mo, ito, sabi niya, ikaw Kristiyano. Sabi niya, alam mo, will ni Lord. Yan. Alam mo, will ni Lord. Ito, will ni Lord. Tayo wala na hanap buhay. Sarado na. Ito ngayon, sabi niya, lahat ng t-shirt may tatak, ubos. Lahat ng kandila, ubos. Lahat ng stampita, ubos. Lahat ng mineral water, ubos. Lahat ng prayer book, ubos. Lahat ng mga paninda. Tinda natin, tayo minsan lang luto maghapon. Ngayon, 5 luto na. Sabi niya ganyan, ubos pa rin. Kasi, sabi niya, magkano sweldo mo noon? 10,000 sa loob lang ng isang buwan. Ngayon, ikaw akin kuha uli. Ha? Wala ka trabaho, ikaw upo lang. Ikaw manage, utos, upo lang. Gawin ko 10 doble. Meron ka pa 2 sako libre sa isang buwan. Pero, isang kondisyon. Ikaw, ingay. Now, kung kayo ang nasa katayuan ng Kristiyanong ito, alin ang pipili nyo? 100,000? 2 sako? Ha? Nakaupo ka lang? Hindi ba? O maging mapalad ka sa bagay ng iyong kaugnayan para sa ating Panginoon. Hindi po ba? Mga kapatid, nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa tayo, simula pa lang tayo. Nakita na po ninyo ang kapangyarihan ng pera. Ang pera po magandang kaibigan, pero masamang amo. Ha? At kadalasan, ang pera nagiging amo. May kasabihan nga, mas mahinang pa yung pera, may tao. Pero yung tao daw, walang pera. Now, tuturuan kanyang maghangad ng walang katapusang paghahangad. Mag-isip ng masama, laban sa iyong kapwa, laban sa Diyos. Ganito yung nagaganap ngayon sa gobyerno natin. Halos lumutang yung tao dyan pagka umulan. Samantalang may perang ginamit dyan. Lulukuhin ka niyan. Sasabihin sa iyo, makapangyarihan ka na. Magagawa mo na lahat ng bagay. Hindi. Merong hangganan. Sa Biblia, mayroong ganyan Luke chapter 12, di ba? Isang mayaman, nahangal, sabi ng Diyos sa kanya, hangal. Nag-ani siya na napakarami. Sabi niya, saan ko ilalagay ang aking mga ani, ang aking mga ari-arian? Magpapatayo ako ng malaking warehouse, doon ko ilalagay, tatambak lahat. See? At pagkatapos, sasabihin ko sa aking sarili, magsaya ka, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Anong sabi ng Diyos? Hangal. Ngayong gabi, kukunin kong buhay mo. Kanino may iwanan lahat ng pinaghirapan? See? Hangal. Now, pag may pera ka, maraming mabibili. Maraming, bawat gusto mo, mabibili mo. Masasarap na pagkain. Pero ang hindi mo makayang bilhin, yung gana ng pagkain. Di ba? Matrangkaso ka lang. Kahit anong iharap sa'yo, mapait lahat.
Pwede kang bumili ng lugar na payapa. Pero hindi ka pwedeng bumili ng kapayapa ng kalooban at isip. Tama ba, sister? Tama. Pwede kang bumili ng resort. Napakaganda. Now, padaan ako sa Rizal Park nung araw. Tinignan ko, nakisilip ako doon sa isang kinukumpulan ng mga tao. Kala ko kung ano. Abay, nakasarampak, nakaupo lang yung tao. Yung pala, tinitingnan nila yung tao, walang dalawang kamay. Tinanganak, inborn, walang dalawang kamay. Pero naririnig ko kumakanta siya. Narinig ko gumigitara, tumutugtog ang gitara. Nung tignan ko yung paa niya. Yung paa niya ang tumutugtog, mga daliri sa paa. Yung isang paa kumakaskas. Ganon. Nakangiti siya, tuwang-tuwa siya. Doon sa mga nanonood. Ipinagmamalaki pa niya yung kanyang kapansanan. Okay? Samantalang tayo, ganda-ganda ng katawan mo. Ang lusog ng katawan mo, wala kang karamdaman. Di ba? Wala kang mga bagay na kasiraan sa katawan mo. Ang kulang lang sa iyo, pera. Pero parang pasan mo na ang buong mundo. Hindi ba? Now, sa verse 1 and 2, andyan po yan. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, makyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. At siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Okay? Yan ang kanilang Sunday school. Kita nyo? Yan ang kanilang Bible study. Yan ang kanilang Bible school. Kung nagsasalita siya ng parabola o talinghaga sa mga taong nakikinig, ipinaliliwanag niya ng malinaw sa kanyang mga alagad kung anong ibig sabihin. Yan po. Now, sa John chapter 6, verse 1 to 3, ganun din. Alos isang lang sila, sulat ni Marcos. Okay? Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayan ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Makyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Yan din. Ganyan din po ang salaysay ni Juan. Ano po? Sa kanilang pagkakaupo, seryoso silang tinuruan. Ito po yung kanilang Bible school. Ipinakita ng Panginoon Kristo yung larawan ng sanglibutan, yung paparating na makapal na tao. Yun. Ito po yung kanilang magiging training ground. Yung dumarating na makapal na tao na sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Itinuro yan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Ito ang kanilang training ground. Now, nasabi ko minsan kay kapatid na Ken, sabi ko, pag napasok ka sa Phibias College Bible, first year ka pa lang, pagkatapos niyan, ididestino ka sa mga church kung sino ang magre-request. Pagkatapos dun ang ministeryo mo. Every Sunday, pagdating ng linggo, mayroon kang church na pupuntahan. Gagamitin ka ng Panginoon doon. Hindi ko alam kung saan, kabataan, o mga young people, or kung saan. Ito yung iyong training ground habang nag-aaral ka. Ha? Hindi yan katulad sa ibang mga seminary. Kagad-agad yan.
tuturuan ka kung paano. Yung itinuturo sa'yo sa loob ng school, pagdating doon, ina-apply ka agad. Ina-apply mo yan. See? Kung napanood na po nyo si Walk with Yan, yan. Y-A-N, Chinese po yan. Comedy po yan. Isa siyang chef. Pag nagluluto yan, kasi sa atin, bumili ka ng libro. No? Pag bumili ka ng libro ng mga lutuin, ganyan lang, mababasa mo yan. Escabeche, yan. Toyo, lapu-lapu, lalagay lang. Pagkatapos, luya, bawang, sibuyas, ganyan. Ganun lang. Escabeche na yon. Hindi yan katulad ng ginagawa ng Panginoon. Itinuturo niya, ina-apply niya na nakikita ng kanyang mga alagad kung ano ang nagiging resulta. Yan ang ginagawa ng Phibias College Bible. Tinuturo sa loob, pagkatapos pagdating mo sa labas, ganyan din. Si Walk with Yan, Chinese po yan. Pakikita niya, sumasayo pa yan, lahat-lahat, habang binabaliktad-baliktad pa niya yung kawali na pinaglulutuan, at pagkatapos yan, pagka naluto na, kanya-kanya na, pagkatapos patitikim niya sa mga nanonood. Yun po ang ibig sabihin doon. Kung ano ang sistema ng ginagawa mo, mararanasan ng tao kung ano ang lasa nito. Yan. Training ground. Yan po. Kaya sabi ko, maganda, handa ka. Kasi ganyan, magiging takbo. Hindi ko lang alam. Kasi mahabang panahon na eh. Kung hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Ano? Yan. Bagamat inadapt na yan ng inadapt na yan ng mga pare, mga Franciscan seminary. Inadapt na yan. Bago sila 12 years. Ayan, 10 yata, 12. Tapos, 1 taon, bago sila ordinahan para maging pare, maninirahan sila sa labas. 1 year. Maninirahan sila sa labas. Upa sila na malaking bahay. Tapos yan, maninirahan sila dyan, no? Para malaman nila, mamumuhay sila kasama ng mga tao, malaman nila kung magkano 1 kilong bigas, malaman nila kung magkano yung tuyo, malaman nila, hindi sila mabibigla, pagkatapos yun, isalagay sila sa simbahan, no? Meron silang 1 year na pakikisalamuha. Pero isang bagay lang, na wala pa rin nabago sa kanila. Ano lang sila? Natatawag mo lang sila na lingkod ng Diyos kapag araw ng linggo kasi nasusuotan sila ng kulay puti. Tapos nakadestino sila kung sa mga simbahan para magmisa. Yun lang. Pero pagka-uwi, andyan yung alak. State side pa mga alak niyan. Andyan yung usok ng sigarilyo. Andyan yung baraha. Andyan. Pwede silang pumunta ng beer house. Pwede silang manood ng sine, pwede silang lahat-lahat ng trabaho ng isang pangkaraniwang tao. Yun din ang trabaho nila. Kaya wala na bago. Mababago lang yan kapag nasusuotan sila ng puti. Yan po. Franciscan. Dalawa lang naman yan, Franciscan at saka Dominican. Ano po? Dominican. So, ito po, ipinakita niya yung mga taong laksa-laksa na dumarating. Ito yung mga taong ito na kanyang pinagaling, pinakain. Ano po? Tinuruan na ito rin ang magpapako o papatay sa kanya. Uusig sa kanya. Na ang mga ito magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo, tandaan natin, once nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, magsisimula po yung buhay mo sa isang kaparaan ng mga pag-uusig, kahirapan. Ano po? Kahandaan ng pagpapakasakit, pagtalikod sa mga bagay na pag-aari ng sanglibutan. Pagkawala ng mga bagay, nakalayaan mo para makamtan mo yung mga bagay na nasa sanglibutan. Sa Matthew chapter 16, verse 24 to 25.
Sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Okay? May sarili kang cross. Nung napakahirap dyan, itakwil mo yung iyong sarili. Di ba? Kilala mo kung sino ka eh. Kilala mo kung ano ka. Kilala mo kung anong gusto mo. Kilala mo kung ano masarap para sa'yo. Ay, ang problema kung masarap sa'yo, hiwalay sa kalooban ng Diyos. See? Takwil mo. Di ba? Ang pagkakaroon po ng relasyon kay Kristo, pasimula po ng pagtitiis at pagpapakasakit. Pagkitil ng mga pagnanais natin sa laman. Pangingibabaw ng buhay na kay Kristo. Yan po. Kaya marami po ang mga tumatanggi kay Kristo. Kasi marami po silang sasakripisyo. Marami silang mga bagay na kakalimutan sa kanilang mga sarili. Mga bagay na sarap na dulot ng sanglibutan. Kaya karamihan dyan, kontento na, matawag silang Kristiyano. Okay? Pero sa kanilang mga buhay at pamumuhay, wala si Kristo. Ano ba yun? Sa ating teksto, Matthew, ipinakikita po riyan yung ating katayuan sa kabila ng ating mga kalagayan, na po, kahirapan, mga nararanasan na po na buhay. Wala kang laya eh. Wala. Hindi ka pwedeng sumabay sa galaw ng sanglibutan. Kasi, kaya nga ng birthday ko, sabi ko, may mga bagay na dapat, yung sasayaw, hindi namin, hindi ko alam kung saan. Alam din nila, hindi ko alam. Wala akong hindi ko alam kung saan ko hawakan yung aking may bahay. Kung anong kamay ko, kung alin ang kaliwa, kung alin ang hindi ko alam. Hindi ko naranasan yung gawang sanglibutan. Maraming bagay. Hindi ko alam kung ano laman ng bear house. Hindi ko alam kung ano mga bagay na. Marami kang isasakripisyo na hinahanap ng marami sa bagay ng sanglibutan. Pero nandun ang saya sa pagiging hamak. Mapalad ka. Now, marami ang mapalad. Yan po yung dumaan sa proseso ng John 1:12. Yung pagkakaroon mo ng authority na maging anak ng Diyos. See? Isipin mo, maging anak ka ng Diyos. Ha? Anak ka. Ama mo makapangyarihan sa lahat. Anak ka ng Diyos. John 1:12. Diyan ba yun? Sige na. Authority to become the son. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga minamahal, tandaan po ninyo. Yung pananampalataya magmumula sa iyo. Yung sa Diyos binigay niya ang Kanyang anak. Nasa iyo. Isugal mo. Yung pananampalataya mo dun sa nakapako. Tulad ng ginawa ng mga kriminal doon, ng magnanakaw. Kahit na gano'n ang itsura ng Panginoon, nilagay niya ang kanyang sarili. Yun ang pananampalataya. Huwag mong isipin na yung pananampalataya nagmumula sa Diyos, bibigay sa iyo para maligtas ka. Magmumula tayo. Mapalad ka. Ang sabi diyan, authority to become the sons of God. Na bagamat aba, nahahapis, mapagpakumbaba, tumutupad at namumuhay sa kalooban ng Diyos, mahabagin, malinis ang puso, mapagpayapa, pinag-uusig, pinandidirihan, pinagkakaisahan. Pinagkakaisahan. Naalala kong pinagkakaisahan.
yung partner ko sa prayer meeting, umano ka, kasi pagdating ng prayer meeting, pinagkakaisahan ako. Wala man lang akong, wala akong karamay. Tawa sila ng tawa, hindi ko alam kung pinagtatawanan nila. Ayan, gabaan kayo talaga mga kapatid. Sinabi ko sa inyo, gabaan kayo. Biro lang yun, joke lang yun. Mamatay-matay sila sa katatawa niyan. Gusto nila ako itapon, gusto nila partner-partner sila. Wala na, paano naman ako? See? Okay. Mga pinag-uusig dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito po, yung authorized person, welcome ka sa langit. Bukas ang pintuan ng langit sa'yo. Hindi ka squatter. May authority ka bilang anak ng Diyos na tagapagmana ng lahat ng bagay na hinanda ng Panginoon. Ano po? Now, tinuturo ng Biblia kung bakit. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Imagine. Ano? Kinuha muna niya yung ating kalagayan para mahango tayo sa bahagi ng isang kasakitan. Alam po natin kung gaano kalaking pag-ibig ng Diyos. Psalms 103, verse 11 to 12. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. See? Yun ang sukatan. Yung Kanyang pag-ibig, lupa't langit, silangan sa kanluran, gayon niya inalis yung ating mga kasalanan. See? Imagine, wala ka na. Wala ka nang babayaran. Inalis ka na. Yung lahat ng mga bagay ng karumihan na kapangyarihan na mula sa Diablo, wala na yan. Meron kang pagtatagumpay. Kaya Roma 8:31, kung ikaw na kay Kristo, sinong laban sa iyo? Wala. Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo. Wala nang hatol anuman sa iyo. See? Maraming hatulan sa darating na panahon. Pero ikaw wala na. Yan po. Pag-ibig. Sinong kaya makasukat dyan? Wala makakasukat niya. Alin langit na tinutukoy dyan? Langit ng ulap? Langit ng mga universe? Langit na kanyang luklukan? Yun ang kanyang agwat ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang sabi dyan, na bagamat siya'y mayaman, nagpakadukha. Pilipos 2:6. Okay. Na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya yung kanyang pagiging legal kapantay ng Diyos. Isinuot ang isang alipin para lang habulin yung ating mga kalagayan. Maraming hindi nakakaunawa kasi niyan. Kaya tayo maraming talata para makita natin yung katotohanan. Yung isang talata nagtuturo sa isang talata nagtuturo sa isang talata. Nakikita mo lahat ng yan, nagtatali ang katotohanan. Hindi yan nagkakaroon ng kontradiksyon. O paglalaban-laban. Lahat ng yan. Ano po? Hindi natin binabago kung ano sabihin ng talata yan po. Hindi sinasabi pag sinabing Diyos, Diyos talaga. Huwag baliin na siya, Kristo, tao. Nagkatawang tao. So, pang sa kanyang kamatayan may taas po tayo at may balik sa poder ng Diyos. Ito po yung kanyang layunin. Kaya sabi diyan, magalak ka, ano po? Magdiwang ka,
malaki ang gantimpala mo doon sa langit. Mabigyan kayo ng recognition dito sa koron, may malaking karangalan. Di lalo na doon, mabigyan ka ng karangalan doon, lahat hindi mo kilala. Lahat ng banal na nagmula sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Imagine, bibigyan ka ng parangal ng Panginoon. Higit doon sa langit, sa harap ng lahat. Alam po niyo, maraming taong tatapon ng kanilang kayamanan, ng kanilang panahon, ng kanilang mga abilidad para sa kapakinabangan ng kanilang mga sarili. Yan po. Maraming namumuhay ng mariwasa sa pamumuhay, nagtatamasa ng mga kaginhawaan na hindi masama. Ano po? Kasama ang Diyos. Papakasawa, hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mga ito at tunay na kawaway, kababa. Yung mga taong feeling nila wala nang katapusan. No? Saya sila sa kanila mga ginagawa. No? Pero ang hindi nila alam, sila ang tunay na kaaba-aba. Sila ang tunay na kaawa-awa. Na kaya marami pong mga taong nangangarap na pagandang kanilang buhay sa sanglibutan po ito. Marami po yan. Sukdang makaapak ng karapatan ng iba. Marami po yan. Pero hindi nila alam. May hangganan ang lahat ng kanilang mga ginagawa. Matthew 16:26, what profit to man? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Anong may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Buhay na walang hanggan yan. Anong pwede niyang pantubos? Alala niyo si Apostol Pablo? Kaganda ng buhay ni Apostol Pablo. Tinitingala siya, pinararangalan. Pero lahat ng ito hinubad niya. Inakap niya yung buhay na mayroong ang tawag nito, kahirapan. Inuusig. Pinagtatangkaan siyang patayin. Mas ginusto niya ang ganitong buhay. Sapagkat batid niya, doon siya magiging bahagi ng karapat-dapat. Kaya sabi niya, Filipos 1:21, sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. See? Sa ganang akin ang mabuhay si Kristo. Ang mamatay, pakinabang. Anong kamatayan yun? Yung lagay ka sa ataol? Hindi lang. Hindi lang. Ano mang bagay na magbibigay sa iyo, magdudulot sa iyo ng ikasasama ng iyong relasyon sa Panginoon. Patayin mo! Kita mo buhay si Kristo. Pakinabang mo yan. Napunta kami sa Tampil. Salita ako sa mga wanis. Puro wanis yan. Puro mga pastor. Yan. May kanya-kanya silang mga Yung primero, ayaw kong tanggapin. Pastor, wag ka mo nang bababa. Sabi nga ganyan sa akin doon. Sakay kami ng pambot. Pagsadsa ng pambot, white sand. Gandang isla. Tapos tinanong kagad ako, Pastor, anong purpose nyo dito? Magpahayag ng salita ng Diyos. May mga Kristiyano na po kami lahat. Sabi sa akin, abay mabuti, magkakapatid pala tayo. Sabi ko, hindi mag-share tayo ng sharing tayo. Hindi siya makatanggi. Yung pastor pala yun, yung pastor nila, yung umarap sa akin. Pero nung magsalita na ako, pastor, sabi niya, kami mag-handle ng program. Tatawagin na, walang problema.
Sabi ko, maganda nga, sabi ko. Para lahat tayo. Nung magsalita na ako, yun na, pagkatapos ko magsalita, sabi niya, Pastor, baka pwede po, sa susunod, bumalik kayo. Kasama ko yata yung kapatid na Abner. Bumalik kayo para mapagsabihin namin yung lahat ng mga pastor namin sa mga isla-isla. See? Kaya nakailang balik ko ako ron. Okay sila. Na nakikinig sila. Pero number one, ang speaking in tongues sa kanila. bago ako magsalita, sabi ko, mag-pray na muna tayo. Hindi ako makapanalangin. Sabi ko, mag-pray muna tayo. Pag sabi ko, mag-pray na muna, lahat na sila, napakaingay. Sabi ko, Panginoon, paano po ito? Paano ako makakapag-pray nito? Lahat sila. Nandun yung sinasabing, pag nag-speaking in tongues, pag bumababa na yung Holy Spirit sa kanila, may binabalibag. Oh, tinatalsik sila. Takbuhan na yung mga bata, nangangatakot. Trabaho po yun ang diablo yun. Pinasok po natin yan, yung mga ganyan. Wala po tayong takot, basta dala mo ang katotohanan. Ganyan. Puri ng Panginoon. Ganyan po. Ganyan. Kaya sabi dyan, sa marami, unang-una na ang kanilang sarili. See? Pakasawa. Kaya kahit na anong buhay niyan, sabongero man yan, lasinggero man yan, pag namatay, ang ganda na, rest in peace. RIP, rest in peace, ika. See? Makita, punta ka sa lahat ng simenteryo, lahat ng krus, lahat ng mga nicho, may RIP. Rest in peace, ika. Pag lahat ng yan ng RIP, walang laman ng impyerno. Lahat sila na sa kapahingahan. Di ba? Walang laman ng impyerno. Walang katuturan yung kamatayan ni Kristo. Rest in peace. Pagtiman. Pinalitan na nila ngayon. Dati may SLN pa eh. Alam mo yung SLN? Ha? Pero pag ginamit mo yung SLN, parang patigon. Parang ibig sabihin, hindi ka sigurado. Sumalangit nawa. Hindi ba? SLN, sumalangit nawa. Yan. Okay. Pero rest in peace, kahit ano pang klaseng tao, ubusin mo sa kawalang hiyan, pag namatay ka, rest in peace. Rest in peace ka na. Gabayan mo na lang kami. Paano pa makagabay yun? Ando na, nangangalit na yung ngipin sa impyerno. Rest in peace. Now, alam po niyo, marami po sa atin, alam ko po yan, yung ating pinakaunan problema. Diba kapatid? Yung ating pinakakumot kahirapan. Yung ating mga banig. Yung ating mga alalahanin para sa kinabukasan. Paano na to? Kung walang maligaw na foreigner dito, na tourist pa, paano mo? Wala kaming pumasay papunta sa church. Yan po yung buhay. Pero alam mo, mapalad ka. Yes. Mapalad ka. Dahil kay Kristo, wala kang gutom. Hello? Mapunta ka man sa delikadong lugar, ang Diyos gagalaw sa buhay mo. Sa mga imposibleng bagay, ang Diyos nagiging posible. Ano po? Maraming bagay na imposible sa tao. Di ba? Pakibukas nga kapatid, Mark chapter 10, verse 27. Pagtingin ni Jesus sa kanila, nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao. Datapot hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Iba yung pagkakasalin. Pero lahat ng bagay, walang imposible. Ang ibig sabihin doon, walang imposible sa Diyos. See?
Ang sabi diyan, magalak ka. Na po, sa bahagi na kung saan pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Luke chapter 10, verse 20. Pinakamaganda. Ano kapatid, nandito ka lang? Maring inisip mo, pag uwi mo, wala kang bigas. Pero hindi mo alam. Yung citizenship mo, nandun ka na. Luke chapter 10, verse 20. Pangalan mo nakasulat na sa aklat ng langit. Sarap. Ano? Yung realidad ng buhay mo nakaugnay kay Kristo. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na sa inyong dinaranas na para ba ito hindi pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kakadakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Yun ang katugunan ko. Yun ang akumplisa ng lahat ng bagay. Pag dumating ang Panginoon Kristo, sulit ang lahat ng ating mga paghihirap, yung ating mga pagtitiis, lahat pong yan. Sulit ang lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. Ayan, sabi ko nga, magalak ka. Lahat tayo hindi squatter sa langit. Pagdating mo ron, welcome. Welcome. Well done. Purihin po. Marami tayong naranasan po sa sanglibutan po nito. Pero huwag kayong manghina, huwag kayong bahaya ng anuman na panghihina. Bagkos gamitin natin kalakasan yung mga bagay na ating naranasan. Sapagkat natural yun. Kung ating Panginoon Kristo mismo, ginanap po niya, niloob niya, pinasok niya yung bahagi ng kahirapan para higit na bigyan tayo ng magandang kalagayan. Purin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin namang banal. Salamat po sa mga salita. Salamat po sa katotohanan. Totoo po na marami kaming naranasang hindi may paliwanag, mga bagay Diyos na nagaganap sa aming mga buhay. Bagamat ang lahat ng ito, Diyos, pagpapala, blessing na mag-uuwi, higit sa lahat, ng katiyakan, ang katatagan, kagalakan, kapag dumating ang aming Panginoon Kristo. Pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.